Welcome back sa ating channel. Tatalakayin nga natin ang kaso nga ni Senador Bato. Hintayin natin ang opisyal na pahayag bago maniwala sa anumang balita. Mahalaga ang ebidensya kaysa sa haka-haka at chismis. Kung may investigasyon nga, sana maging patas at naaayon sa batas ang proseso. Huwag humausga agad hanggat wala pang kumpirmadong impormasyon. Karapatan ng bawat isa ang due process at patas na pagdinig. Sana mailabas ang buong katotohanan para maliwanawan ang publiko. Mahalaga ang responsableng pagbabahagi ng balita upang maiwasan ang maling impormasyon. Kung may pagkakamali ang sinuman, dapat itong patunayan sa tamang proseso. Manatili tayong kalmado at maghintay sa opisyal na resulta ng investigasyon. Sana maging transparent ang mga otoridad sa kanilang magiging hakbang. Maganda kung susuriin muna ang lahat ng panig bago magbigay ng opinyon. Ang ganitong mga balita ay dapat tignan ng pag-iingat at kritikal na pag-iisip. Naway manaig ang katotohanan at katarungan sa anumang maging resulta. Patuloy natin bantayan ang mga opisyal na ulat upang makuha ang tamang impormasyon. Dito natin makikita na dapat talagang idaan sa due process at magpatuloy lamang sa mga ebidensya na ihahain sa Korte Suprema nang sa ganoon ay walang magiging bias at magiging patas ang investigasyon. Well mga kaibigan, kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating susunod na talakayan. Sino mag-aakala na ang Senator Marcoleta ay dudukutin, ilalagay sa kulungan? Ang Mike Defensor na dating suporta kay Bangag na sobrang dami sa Quezon City nung nagkaroon ng rally. Di ba? Sinong magsasabing tatraidorin si Sara Duterte? Na dahilan kung bakit mayroon tayong bangag na presidente. Tutugisin si Senator Bato. Ganito ka-demonyo ang bangag. Madami po naniwala sa inyo palang sabi ni Ma'am Marivic. Yeah, I know that. Pero ang punto de vista ko dito, ito mga politiko, naglalaro kasi kayo eh. Huwag kasi kayo maglaro. Focus. Huwag kayo makipaglaro sa mga bangag. Diba? Ako gusto kong kidnapin. It just so happened na si Maharlika ay nasa Amerika. Na walang jurisdiction sa akin ang mga demonyo, kaya hindi nila ako kahit anong fabricated crime na ginawa nila dyan sa Pilipinas, hindi nila ako mapadukot-dukot. Although plano nila akong dukutin. May assassin sa silang pinadala dito. Oh, sinong isusunod? Jinggoy Marcoleta? Sinong susunod? Leandro de Viste? Alan Cayetano na ngayon, yung tungkol dyan sa flood control daw dyan sa Taguig. Robin Padilla, obstruction of justice. Wala nang maiiwan dyan sa Senado. I'm telling you all. Walang maiiwan yan. Kaya kung gusto nyong manindigan, lumabas na kayong lahat, patanggal nyo na yung bangag, gamitin nyo lahat ng puwersa ninyo. Akala nyo, ngayon, ano-ano lang kayo, ganyan-ganyan. Oh. Di ba? Remember that. Senator Bato, wala naman na itong sisihan. Pero ako'y naglalabas ng tao lang naman ako, di ba? Gigil eh. Kung kayo ay sumama noon sa ating pakikipaglaban ni Maharlika, oh, look at Harry Roque. Nasaan si Harry Roque? Uubusin kayo, makinig kayo sa akin. Hindi ako nagbibiro. Tapos si Zaldico, na dati nilang kaalyado. Tapos si Tambaloslos, nakakalaya pa. Drama lang lahat yan. Ito ha, ulit-ulitin ko. Tapos si Mangga, nakipagbaliktakan kay Impacta. Bakit hindi nakukulong si Mangga? Bakit hindi natatamnan ng kaso? Tanga ba kayo? Ang lahat natatamnan na? Oh, natatamnan. Sino pa isusunod nila? Sino na lang ba natitira sa atin dyan? Villar, Ligarda? Oh, Senator Bongo? Ano si Senator Bongo ngayon? Dapat lahat ng power nyo ilabas nyo na.
Unless, makikipaglaro kayo sa demonyo, sa mga bangag. Yun lang yun. Ako, nakikita ko to, honest to goodness. Lahat kayo uubusin. Nakasulat yan sa script ng mga bangag. Nilabas ko yan 2023. Ang ICC na ipapadukot si PRRD, nilabas ko yan sa inyo. Yung pagpasok ng mga kasabwat ng ICC, na sila, mga pangalan. Okay? Nasa ano natin yun? Nandito pa rin yun. Kakausap lang natin. Nandito sa ating secret phone. Okay? Tignan natin ang secret natin na telepono. ICC, who's this? What the fuck? Alright, tignan natin ha. Mga palangginging. Oh, excuse me. Sorry. Here we go. Ito. November 7, 2024. In-expose ko sa inyo, Senator Bato, ang ICC. Si Bracken, okay? Yang mga yan na pumasok sa Pilipinas. Si Rosato, ayan, ang mga passport nila hawak ko. Si Kala, Glenn, Chuchu, lahat yan. Nailabas na rin nila, Inday Sara, I think. Uubusin kayong lahat, kumilos na kayo. Sino pa natitira? Magsulat-sulat kayo dyan. Tulungan niyo ako. Sino pa natitira na kaalyado natin dyan? 2 bilyar magkapatid. Ngayon, magdodonate sila ng lupa. Baka sakali hindi sila iipitin. Alright? Si Mangga. Nahinayaan lang siya ni Bangag. Because blood is thicker than water. Hindi yan tatamnan ng kaso. Unless banggain niya si Satanas. Kaya si Bangga, takot din yan. Kailan binabangga na malupitan ni Mangga si Satanas na pinuno ng lahat ng demonyo? Takot yan. Okay, sino pa natira natin na nasa loob? Padilla, Ligarda, right? Yeah, may kaso, di ba? Mary Grace Nilas. Ayun na nga. Di mo, may supina na si Leandro, may supina na si Jing Paras na lumalaban sa laban sa mga bangag. Ginawa ng paraan ni Ate V at ni Mr. Mrs. ang tawag nyo? Mr. Vilma Santos. Sino pa yan? Bongo. Bilyar, Mangga. Bongo. Ano pa siya? Nalito na tayo. So, lahat yung yan. Wala nang matitira. Uubusin kayo. Lahat yan may mga kakasuhan. Cayetano, magkapatid na Cayetano. Si Pia, napan din niya ng butas. Yes, nakakapagod, nakakasawa na talaga ito. Uubusin nila. Only in the Philippines na inuubos, kinukulong ang mga senador. Tanim kaso kay Loren at saka kay mag-ina. Sino pa ba? Halatang kasabot din ng Supreme Court Journal, wala pa rin tiyaro. Yes! Wala na tayong asahan. Tinrabaho na lahat ni Lisa. Tas the ultimate solution, mga kababayan, tanggalin ang mga addictus. Kasi nga, nakita nila na wala namang nag-aklas noong dinukot nila si PRRD. Lumabas tayo, pero surpass nila ang pinaka, ano tawag dito? Tipping point na tinatawag natin. Yung bangag. Video. Diba? Dapat lumabas na ang lahat. Wala, plastikan pa. Yan yun din si Marlica. Chuchu. Look at you. At least ako, malaya. Gusto man nila ako ipagurgur, palos ako, no? Pag nasa Pilipinas ka kasi, kahit gaano ka karaming pera ngayon, pag tinamnan ka ng kaso, ililimitahan nila ang iyong galaw. Dahil hawak nila ang immigration, hawak nila kahit gaano kadami ang pera mo. Huwag na nga kayo lumayo. Look at Saldico, look at Harry Roque. Sino pa mga lumipad ng asylum? Okay? Sino pa ba? Kasi, mga kababayan, uubusin. Ayaw nila nang nagsasalita kayo. I'm talking to you, mga elected officers. Mga elected
You have to act now. Kasi kung kumilos kayo na pinanagot nyo at in-impeach nyo talaga si Bangag noon pa lang, noong 2024, bago nila impeach si Inday Sara sa kasinungalingan nila, dahil ang ginagawa ni Bangag ay impeachable talaga. Ang smuggling, hoarding, doon pa lang sa sugar order number 4. Doon pa lang, dyan sa mga in-expose natin sa immigration. What's that? Bureau of Customs. Mia Pochi, thank you for the snack. Thank you, Palangga. Ngayon, silent martial law, sabi ni Derek Torres. Paulit-ulit na kasi Senator Bato, hindi din nasisinto yan. Galit na galit si Satanas. Galit na galit sila kasi nga free si Senator Bato eh. Kikidnapin nila yan papunta dyan sa ICC. So ano, pag kinidnap si Senator Bato, dalawa na sila ni PRRD. Buti sana, kung makasama niya si PRRD, isang kwarto sila, aalagaan niya. Di, magiging masaya tayo, di ba? But ako personally, kahit na ano pa man, ayoko siyang madukot ng mga bangag. Kasi it's another trophy ng mga bangag para what? Another trophy na, eto, wala na kayo. Okay, sabi ko nga, tignan mo nangyayari ngayon, oh. Baliktad, mo si Kiko Barzaga. Anong ginawa nila? Kinasuhan, tinanggal sa lower house. Ngayon si Leandro Leviste na matapang din. Anong ginawa nila? Ayan, sinupina na. Di ba? Ano pa? Ano pa ginabi? Ano pa ang pwede nilang gawin? Yes, Senator Loren Legarda at Leandro, yun ang uubusin lahat. Sabi ko nga si Senator Marcoleta na may malaking support from INC, tinuluyan nila. Hindi sila natatakot. Sabi ko, the ultimate solution, tapusin ang isang ulo ng Bangag administration. Pababain niya mga yan. Actually, 2 ulo, yung ulo ni Lisa Tanas. Pero isang ulo lang actually dahil the moment na matanggal na si Bangag o pumantay ang paa niya, for whatever reason, dahil adikto siya, tapos na rin si Medusa o si babaeng ahas. Tapos na lahat yung mga yan. Pananagutin sila sa lahat ng mga ginagawa nilang katarantaduhan sa inyo. Tignan natin kung ano yung mga pinagsasabi ng mga hayop na ito. Alan Peter Cayetano, nabanggit ko na ba? Oh. Bye muna, Philippines, nakakatakot umuwi. Huwag na kayong umuwi muna. Dahil pag napagtripan kayo, uso ngayon, di ba? Hindi uso. Matagal ko na ito sinabi sa inyo na yung mga anak ninyo, pag nagbalik bayan kayo, huwag niyong papuntahin sa mga bars na mga high-end dyan sa Bonifacio kasi pag may nakitang Rolex or mga mamahaling mga gamit, iaatiban kayo or parang atiban gang, kayo, lalasingin, tapos kukunin yung mga relo or tututukan or what? Ito yung krimen na talagang nangyayari sa ating bayan paulit-ulit na lang mga kababayan. Sabi ni Tibag, hindi daw totoo. Pero paano mo papaniwalaan yan si Tibag? Paano harap-harapan nagsisinungaling noong May 11? Nung lumusob sila sa Senado. Gusto nang damputin si Senator Bato. Yes, Rona, thank you for that. Okay, and also Shots, thank you for the Silver Star. Mukhang Silver Star na tayo ngayon. What else? Ano ang headline ngayon? Alam mo yung mga ganyan-ganyan? I hope not, Senator Bato, sana galingan mo magtago. Sa mga demonyo tutuluyan, kawawa naman, di ba? Kawawa ka naman. Pero okay lang, mas kawawa si PRRD. You know, if you talk about physical level ninyo, mas matibay-tibay ka. Si PRRD ngayon nagkaka-sore. Kaya nga sana gamitin nyo lahat ng power ninyo, lahat ng supporters ninyo, i-gather nyo. Lumabas kayo sa kalsada dahil martial law na undeclared sa Pilipinas. Huwag nyo nang isipin yung problema kasi sa mga minsan, sa mga group leaders na yan, o rally-rally or whatever. Mga vested interest. Pag vested interest kasi minsan, hindi minsan, madalas, walang nangyayari sa pagtitipon-tipon. Okay, mga iba, pa kung sinong magle-lead, kung sinong organizer, sinong mangkaputang inahan. Pag lumaban ka sa katotohanan o sa bayan, kasi hodang sinong mauna dyan. Hindi dapat, si Maharlika kasi siya ang bida dahil short hair siya today, siya yung bida. Walang ganon.
Pareho dapat kayong layunin, pabagsakin ang mga adik, pagbayarin ang mga magnanakaw, ikulong ang dapat ikulong. Wala eh. Inaway niyo ako noon. Si Marlica, ang dahilan, di ba, kung bakit pinigilan pa siya na wag ilabas ang video. May mga ganun labas. Hoy, excuse me. Wala akong sinusunod. Okay na? Kung sinong magbabasbas sa akin, nagpakalat pa ng gasolin, pinigilan na siya na wag ilabas ang video. Bakit? Sino pipigil sa akin? Walang makakapigil kay Marlica. Ilabas ang dapat ilabas. Ang katotohanan. O gumawa kayo ng kwento, di ba? Alam ko kung sino kayo. Ayoko kahit na inaway niyo ako nung nakaraan. Okay, lalo na yung mga politiko. Ayoko kayo makulong kasi ayoko magsaya sila sa Satanas. You know, ganun kasi ako. Hindi porket, you know, one time nagtsubahan tayo, ganyan-ganyan, tapos matutuwa ako. No. Kasi kung pareho tayong alignment para sa tao bayan, kahit inetsos-etsos mo ako, mas gusto ko madurog ang mga demonyo over you, whoever you are. Yun ang laban. Kung nakipaglaban ka sa tama, unless na, you know, mga kababayan. Harap-harapan. Ano ba sinabi ni Attorney Torion? Wala namang kwenta na mabuhay sa Pilipinas eh. 'Di ba? Lahat kaliwat kanan na krimen. Okay, ano sabi? Ito 1 hour. August 4, 2026. Ano to? Summary pala to. Wag na tayo na topic na natin yung kasinungalingan diyan sa pagko-coach ni Kapuna. Kapuna, alright? Wala pa pala. Okay. There is impeachment. I'm done with the impeachment. Chuchuchuchu. Ano nga pinagdiriwang nyo naman si Ayala. Asabang may mga hinuhuli, no? Yan yung topic natin kanina. Sabi ko, enough for that BS. Bullshit, bullshit, bullshit. Gigil ako. Kasi habang ngayon hinuhuli ang mga tao na gustong hulihin ng Bangag Administration. Habang namamayagpag ang smuggling, hoarding ni Satanas, ni Marcos, at mga kasabwat nila, kayo, nalilibang kayo sa panalo sa tennis, putang ina, mahirap pa rin ang Pilipinas dahil sa pinagnanakawan kayo. Paulit-ulit, iuhulihin pa rin si Senator Bato pag nagkaroon sila ng timing. Uhulihin si Leandro, uhulihin si Robin later on. Unless makipaglaro siya. Yung obstruction na yan. Si Alan Cayetano, uhulihin yan. Tatamnan niya ng kaso. Tingnan mo, nagsisimula na sila. Uubusin para ma-impeach si Sara Duterte. Wala nang buboto, di ba? Babaliin nilang batas. Alam natin na wala silang bilang hanggang ngayon. But bend the law, bend the law. Lahat ng mga nasa kabilang bakod na ayaw umayon sa mga demonyo, uhulihin kayong lahat. Hindi dahil sa may bolang kristal ako. Nakita nyo na lahat yan. Kaya pwede ba? Kung gusto nyong manindigan na kayo. Hindi pa daw, Daniel, hindi pa nahuhuli according sa ating balita. Pero hindi natin alam. May maglilid at maglilid yan later on. DOJ and PNP, wala pang impormasyon kung naaresto na nga ba talaga si Senator Bato. Habang kayo ay pinipidan ng mga kasinungalingan ng Bangag Administration na dapat kayo manindigan laban sa China, oh my God, kawawang Pilipinas kong mahal. No wonder ang ating mga OFW ay lumilikas. Ay umaalis sa lupang sinilangan. Sino nga naman mananatili sa lupang sinilangan? Lahat demonyo. Walang naninindigan para sa bayan. I mean, meron man, iilan lamang. Diba? Yung iba, naglalaro lang. Teka muna, bago ako ni Bangag, babaliktad na lang ako. Katulad ni Kilay, natakot, diba, na makulong. Kasi nga, ayan, na-implicate yan sa flood control. Pinangalanan, pero bumaliktad kasi baka hindi kaya ni Puso nabisitahin siya sa kulungan. Look at Judas Joel Villanueva. Diba? Dahil natakot, nag-iyak-iyak, bumaliktad. So ganito lang, dalawa lang ang patutunguhan mo sa Pilipinas. It's either dumila ka sa latbi ni Satanas at sa buli ni Bangag or maninindigan ka.
Kasi pag nanindigan ka, tanggapin mo na pwede ka makulong. O pwede ka magurgor. Right? That's about it. Pero sana kung kayong mga kritiko dyan sa loob o mga nag-oppose kay Bangag, kung nagsama-sanib puwersa kayo para ilantad ang lalaman ninyo, tapos na ang boxing ng 2024 pa. Kung inintindi nyo lang lahat, alam ko naman kasi, you know what, mga kababayan, alam naman ng politiko yung mga pinagsasabi ko noon eh. Alam nila na may hoarding, alam nila na may smuggling, utos nila sa Satanas, kasi mga personal din kasi kayo. I'm not gonna name names, pero bullshit din kasi mga kaputahan ninyo nung nakaraan eh. You are just what? Thinking about yourself and your family. Hindi nyo inisip ang pamilya ng lahat ng Pilipino. Kung makakalusot lang, kung makakapag-elbow to elbow lang sa mga Bangag, di ba? Yun kayo eh, putang ina kasi. Kung sana ang paglingkod nyo totoo para sa bayan, matagal na nawala yung adik na yan. Tignan mo, nakipagsabuatan pa sa mga paring bulaan na